Mga mamamayan ng Israel, mga mahal ko. Kahapon bago ang Shabbat, nakamit natin ang isang makasaysayang tagumpay para sa Estado ng Israel. Matapos ang isang direkta na negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon na pinamagitan ng Estados Unidos, nakarating tayo sa isang balangkas ng mga kasunduan na nagpapahintulot sa atin na umusad patungo sa pagtatapos ng tunggalian. At sa tulong ng Diyos, maabot din natin sa inaharap ang isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kasunduang ito, kinilala ng Estados Unidos at Lebanon ang karapatan ng Israel na magpanatili ng sonang pansiguridad sa Lebanon hanggat kailangan para sa ating seguridad. Panatilihin naming ang sonang pansiguridad hanggang madisarmahan ang Hezbollah at iba pang teroristang grupo at mawala ang banta sa Israel mula Lebanon. Gusto kong malaman ninyo, malaking dagok ito sa Iran at Hezbollah. Ang Iran ang sumubok na pilitin tayong umatras sa Timog Lebanon. Naririnig ninyo palagi ang kanilang mga hiling, pagkadismaya at kritisismo sa kasunduan nila sa Hezbollah. Ipinaglaban ko ang ating interes at tinutulan ng ideyang pipilitin nila tayong magsagawa ng sapilitang pag-atras. Sa madaling sabi, sinasabi ng Lebanon, Israel at Estados Unidos sa Iran na huwag makialam. Wala kayong papel dito. Wala kayong anumang partisipasyon at wala kayong papel. Hindi kayo, hindi ang Hezbollah at hindi rin ang kahit anong teroristang organisasyon. Nagkasundo ang Israel at Lebanon sa dalawang lugar malapit sa dilaw na linya na inirekomenda ng Sandatahang Lakas ng Israel kung saan magkakaroon ng pilot project para sa pagbuwag ng Hezbollah at paglilipat ng kontrol ng lugar sa hukbo ng Lebanon. Ipapakita ko ito sa mapa. Amitim ang internasyonal nating hangganan sa Lebanon. Ang dilaw ay linya ng seguridad o mas tiyak ang linya ng sonang pansiguridad. Dito, may kaunting dagdag tayong ginawa nitong mga nakaraang linggo. Nasaan ang mga pilotong lugar na tinutukoy natin? Ang una ay wala sa seguridad na zona. At ang pangalawa ay dagdag, lampas sa orihinal na zona ng seguridad na ayon sa hukbong tanggulan ng Israel ay hindi mahalaga sa operasyon. Sa madaling salita, umalis na sila roon. Iyan ang dalawang pilotong lugar. Ibig sabihin, nanatili ang Israel sa napagkasunduang security zone. Walang nagpoprotekta sa atin, kaya malaking tagumpay ito. Dahil ano ang sinubukan nila? Sinubukan nilang paalisin tayo roon sa iba't ibang paraan, gamit ang iba't ibang uri ng presyon. Malinaw na hindi yun nangyari. Nagpapasalamat ako kay Pangulong Trump at kalihim ng Estado na si Rubio sa kanilang tulong sa mga kasunduang ito. Nagpapasalamat ako sa pamahalaan at mamamayan ng Lebanon. Ipinakita nila ang tapang. Nagpapasalamat ako kay Embahador Yashiel Leiter ng Israel sa Estados Unidos at sa ating kuponan. Tapat nilang kinatawanan Israel sa negosasyon. Binabasag natin dito ang ehe ng teror ng Iran at pati na rin ang pampulitikang ehe ng Iran. Nakarating tayo sa kasunduang ito dahil matindi nating tinamaan ng Hezbollah at umaasa silang matutulungan ng Iran. Ngunit hindi nila ito nakuha. Hindi nila natanggap ang tulong dahil matindi ring tinamaan ng Iran. At lahat ng ito ay nagawa natin dahil sa pambihirang tapang ng ating mga mandirigma at dahil din sa matatalino at matatapang na desisyon na ginawa natin. Pinaalala ko lang ang nangyari sa Lebanon. May 150,000 misail at rocket ang Hezbollah at natanggal natin ang halos 90 mula sa arsenal na iyon. Pinanhinaan natin sila ng loob sa vapors, pinaslang si Nasrallah, inalis ang mga komandante ng Puwersang Haduan at nitong 2 linggo lang ay tinanggal ang mahigit 200 terorista mula simula ng digmaan, mahigit 9,000 terorista ng Hezbollah ang natanggal. Nakontrol na natin ang Balfour at dito tayo mananatili. Nasa pwesto na tayo at kontrolado na natin ang bulubundukin ng Al-Yater at ang Bin Jebel. Winawasak natin ang mga infrastruktura ng terorismo nila sa buong rehiyon at dilaw na lugar na yan. Simple lang, sinisira natin ang infrastruktura ng terorismo. May mga bunker, lagusan at baryo ng teror doon. Winawasak natin ang lahat. Hindi pa tayo tapos. May kailangan pa tayong gawin, lalo na sa pandaigdigan issue ng mga eksplosibong drone at tayo rin ang unang magdadala ng solusyon sa mundo. Pero ang malinaw ay isang bagay, may makasaysayang tagumpay dito. Pinalalakas ng kasunduang ito ang Israel at Lebanon at pinahihina ang Iran at Hezbollah. Sa tulong ng Diyos, ito ay senyales na mga darating pa.
Patuloy namin gagawin ang lahat ng kinakailangan para maibalik ang seguridad sa mga taga-Hilaga, gaya mismo ng matagumpay naming ginawa sa Timog. Ginawa namin ito muli. Salamat sa tapang ng mga mandirigma at mga kumander. At salamat din sa inyong katatagan, mga residente ng Hilaga. At dala namin hindi lang suporta sa seguridad, kundi pati mahigit 20 bilyong shekel para ibalik ang kasaganaan at kalayaan sa Hilaga. Iyan ang gusto kong makita. Tahimik at mapayapang hangganan sa pagitan natin at Lebanon. Sa Hilaga, nais ko ng seguridad, kapayapaan at kasaganaan. At ang nangyari sa Timog, na ngayon ay umuunlad sa paligid ng Gaza, ay mangyayari rin sa Hilaga. Iyan ang aking layunin. Sa tulong ninyo at ng Diyos, makakamit natin ito. Mga tanong mula sa channel 14 Hillel Biton Hosen. Hindi ko marinig. Maririnig mo ito maya-maya. May iba po bang channel? 14, ibigay mo na agad. At 24, Nadav Elimelech. Kamusta? Ayos na po ba kayo, Gino? Gaano kalaya ang pagkilos ng Israel at hanggang saan ito mapapanatili sa gitna ng paglabag ng Hezbollah? Paano kung sa tingin ng mga Amerikano ay nalalagay sa alanganin ng kasunduan dahil sa tugon ng Israel? Gino, tanong ko lang, balak niyo bang magain ng batas hinggil sa pag-aaral ng Torah para makuha ang dagdag na 3 linggo bago bogi ng Knesset at lutasin ang issue ng mga ultra-ortodokso? Nakikita natin na yung linggo ang pagkakahati ng Israeli society ukol dito, pati ang pambansang misyon at mapa ng mga mandirigma na ipinakita ninyo at ang krisis ng lakas paggawa sa FDI. Ang kalayaan natin kumilos para maneutralisa ang banta sa mga sundalo ng FDI. Iyan ay isang malinaw na patakaran. Sinabi ko, inulit ko at sinabi, kung nakikita nyo ang panganib, kumilos kayo. Hindi lang ito karapatan, tungkulin din natin kumilos laban sa banta. Nang lumitaw ang tanong kung ubiiral ito, tinipon ko ang kalihim ng tanggulang pambansa at hepe ng sandatahang lakas at sinabi, maglalabas tayo ng paglilinaw, paliwanag at pagbibimbay diin. Kayo, mga sundalo ng IDF, ay kumikilos laban sa anumang banta na maaaring maglagay sa panganib ng inyong mga buhay, ng inyong kaligtasan. Tulad ng nabanggit ko, itong nakaraang 2 linggo sa mga patakarang ito, 200 terorista ang napatumba natin. At masasabi ko sa iyo, hindi palaging ang agarang banta, halimbawa, ang pinakamalapit sa iyo, halimbawa, kahapon bilang halimbawa, tama ba? May potensyal na banta na malayo sa ating mga sundalo. Walang agarang pangalib, ngunit nakita nilang may 7 terorista na pumasok sa isang malayong bahay. Hindi pa sila nagpaputok sa kanila o nag-organisa, pero na-neutralize na ang bahay at namatay ang 7 terorista. Ang ating patakaran ay kumilos laban sa mga banta. Pinaalala ko rin na patuloy naming winawasak ang mga infrastruktura ng terorismo sa loob ng teritoryo, mga bunker, lagusan at mga posisyon sa ibabaw at ilalim ng lupa na maaring maglagay sa aming puwersa sa panganib. Ngayon, tungkol sa iyong pangalawang tanong, sa tingin ko may mga puwersa sa atin na gustong magdala. Gusto nilang palalain ang hindi pagkakaunawaan at pagkakabaha-bahagi sa atin at para sa akin, malaking pagkakamali ito. Kailangan nating gawin ang lahat ng pagsisikap para maresolba ang ating mga panloob na problema sa pamamagitan ng pag-unawa at malawak na pagkakasundo dahil may mga kaaway tayo sa labas at siguradong hinihintay nilang magsimula tayo ng digmaang sibil. Sabi ko nga, tulad ng sinabi ni Menachem Begin, digmaang sibil, hindi na kailanman, wala ka na rito. At para magawa ito, balak kong bumuo ng isang malawak na pambansang pamahalaan. Hindi isang pamahalaan, hindi isang limitadong pamahalaan, hindi pamahalaang kaliwa na umaasa sa mga partidong Arabo, kundi isang malawak na pambansang pamahalaan. Dahil sa ganitong paraan lamang, naniniwala ako na makakamit natin ang pagkakasundo sa pagitan natin. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tama na ang boycott. Hindi ako nagbo-boycott ng kahit sino at sinasabi kong lahat pwedeng sumali. Kailangan lang nilang pumayag sa ating pangunahing prinsipyo. Ang Israel ay estado bansa ng mga Hudyo. Iginagalang ang individual na karapatan, may malayang ekonomiya at teknolohiya, at kayang ipagtanggol ang sarili. At gusto ko ng kalayaan, hindi lang sa enerhiya na nakuha na natin, at hindi lang sa ekonomiya. Gusto ko rin ang kalayaan sa seguridad, sa ating mga industriya ng armas. Basta bawasan ang pagdepende sa iba.
Gusto ko rin ang pagkakaisa. Sa usapin ng pagre-recruit at panghukuman, sisikapin natin makamit ang mas malawak na pagkakaisa at baguhin ang direksyon. At naniniwala akong posible ito at balak kong gawin ito. Hindi ka usad dyan kung nagpapadala ka ng yeshivot, resh der haredi para maghatid ng mensaheng. Punong ministro, kapag nagpadala kayo ng tao sa yeshivot, tinatanggal ninyo ang mga estudyante ng Torah at dinadala sila sa kulungan. Walang nag-e-enlist. Nakakuha lang kami ng napakalaking tugon mula sa publiko ng ultra-ortodokso. Gusto ng mga kabataang ultra-ortodokso na mag-enlist. Pero kapag nagpapadala kayo ng mga kulungan sa loob ng pag-aaral ng Torah, nagdudulot ito ng kabaligtaran epekto. Hindi lang yon kung sasabihin ko sa iyo. Kung sasabihin ko sa iyo na sa isang bansa sa Europa ay pinapapasok ng pulisya ang mga yeshivot at dinadala ang mga kabataang nag-aaral ng Torah at ikinukulong sila, magugulat ka. Ngayon, gusto kong gawing malinaw ito. Para sa akin, sinumang hindi nag-aaral ng Torah, dun kailangan gawin ang espesyal na kasunduan na ginawa. At syempre, dapat din magkaroon ng mga parusa doon. Pero sinumang hindi nag-aaral ng Torah, pwedeng ipataw sa kanya ang buong bigat ng batas, kabilang na ang pagkakakulong sa kanya. Malinaw yan. Dito, magpapahinga muna ako sandali para makarating sa mga malawak na kasunduang ito. Iyan ang hinahanap ko. Ulitin ko, ito ang patakaran ko. Bumuo ng pambansang pamahalaan. Subukang magkaroon ng malawak na pagkakaunawaan sa lahat ng usapin dahil marami pa tayong dapat gawin. Matapos alisin ang banta ng Iran sa ating pag-iral, maaring magdala ng kapayapaan ang pambansang pamahalaan at harapin ang aniin ang mga bunga ng ating tagumpay sa mga diplomatikong kasunduan tulad ng ginagawa natin ngayon sa Lebanon. At may ilan pa na paparating. Ganoon lang kasimple. Nagbibigay ito ng kakayahan para tuparin ang pangako ko noong ikalawang araw ng digmaan na baguhin ang muka ng gitnang silangan. At iyan mismo ang ginagawa natin ngayon. Bumalik tayo sa Channel 14 Seriharu. Hindi namin naririnig. Magandang gabi, punong ministro. Gusto kong itanong kung paano kayo kikilos sa harap ng mga paglabag ng Hezbollah na susubukang labagin ang kasunduang ito para pabagsakin kayo. At ano ang mga garantiya na natanggap ninyo mula sa gobyerno ng Lebanon at mula sa mga estado? Talaga bang magagawa nilang alisin ang Hezbollah sa rehiyon? May kasaysayan na tayo at umuusad tayo ng buong lakas. Tinatama namin sila sa sandaling lumabag sila. Sa sandaling subukan nilang dumabag o barilin ang aming mga puwersa. Kumikilos tayo ng buong lakas at ito ang pinakamalaking seguridad. Ang seguridad ay nasa pagkilos ng ating mga puwersa. Yan ang ginagawa natin. Ang gobyerno ng Lebanon, mayroon pa silang landas na tatahakin. Mayroon pa silang landas na tatahakin. Hindi ito madali, pero may nagawa na sila. Ang paglagda nila sa kasunduang ito ay isang matapang na hakbang dahil mayon lang sa maraming dekada sila nagpadala ng direktang mensahe sa Hezbollah at Iran. Lumayas kayo rito agad. Gusto namin ng kapayapaan sa Israel. Gusto man ninyo o hindi, gusto namin makipagpayapaan sa Estado ng Israel. At gusto kong sabihin sa iyo na narinig namin ang suporta na natanggap nito mula sa mga Kristiyanong publiko sa Lebanon, pati na rin sa mga Druso, mga Muslim at maging sa mga Shiita. Ito ay isang malaking pagbabago na nangyari dahil binago natin ang balanse ng puwersa. Hindi na katulad ng dati ang Hezbollah. Hindi na katulad ng dati ang Iran, kaya nagkaroon ng bagong pagkakataon para may lumitaw na bago. Siyempre, susuriin natin ito ng praktikal. Ang gobyerno ng Lebanon, lalo na ang hukbong sandatahan ng Lebanon, ay nangangailangan ng panloob na reforma. May jihadista rin sa hukbo. Aminado ang gobyerno dito. At alam nilang, kailangan nilang harapin ang sitwasyon. Kami, syempre, ay susuri dito. Pero ang tinatanong mo ay tungkol sa aming kakayahan. Tutugon kami sa anumang pag-atake laban sa amin, laban sa aming mga sundalo, laban sa aming mga sibilyan, at laban sa aming mga komunidad. Sa tingin ko ngayon, naiintindihan na ng lahat kung gaano kami kaseryoso tungkol dito. At kikilos kami mula sa umiiral na zona ng seguridad. Sinabi ni Gadi Eisenkot sa Yediot Ahronot na ang Lebanon ay parang pampulitikang sementeryo para sa mga punong ministro at naipit ka roon. Ano ang masasabi mo rito? May tanong tungkol sa Turkey. Bukas, tatalakayin ng gobyerno ang pagkilala sa Armenian Genocide. Ano na ang update hanggang ngayon? Inara mo ba ito? Sa pagkakataong ito, ikaw. Maaprubahan ba ito? May pangamba ba ng matinding reaksyon mula sa Turkey? Hindi ko ito dinarang at tiyak na sinusuportahan ko ito. Hanggang doon, tungkol sa iyong pangalawang tanong,
tungkol sa unang tanong. Tinan mo, may naalala akong isang bagay. Naalala ko ang sinabi ni Gadi Eisenkot at pati na rin ang sinabi ng iba pa nung naroon pa kami sa Gaza. Nasa Gaza pa rin. Ano ang sinabi nila? Sinabi nila na tumigil, na habang nasa Khan Yunis pa kami, na huwag pumasok sa Rafah, na huwag kunin ang koridor ng Philadelphia. Kailangan lang talagang magkasundo. Palayain ang mga bihag at pagkatapos ay umalis sa Gaza. Umalis sa Gaza sa buong lugar at pagkatapos. Pagkatapos ng 2 o 3 taon, maaari nating balikan ito. Ibig sabihin sina Dave, Anya, Sinwar at buong Gaza ay mananatiling nasa kanilang kontrol. Buhay at namumuno pa rin sila. Ibig sabihin din ito na hindi tayo kailanman pumasok sa Lebanon sa anumang paraan. Kung hindi natin ginawa ang BPES, hindi natanggal si Nasrallah o nawasak ang 90% ng arsenal ng mga misil. Iwan sana natin doon lahat ng mga lagusan ng teror ng Puwersang Raduan dito mismo sa hangganan. Hindi sana natin nakuha ang Binch View, hindi rin natin nakuha ang Beaufort. Wala sana tayong nagawa sa lahat ng iyon. Kaya, ayon sa pananaw na ipinakita ni Gadi Eisenkot at ng kanyang mga kasamahan, gusto talaga nilang wala tayong makuha. Wala. Ngayon, halos 70% na tayo sa loob ng Gaza Strip. Ang teritoryo, pinalilibutan natin ang Hezbollah. Pasensya na, ang Hamas. At nasa teritoryo tayo, sa matibay na security zone na yon sa Lebanon. Kaya lumalapit sila at sila sabi sa atin na ang Lebanon ay sementeryo. Ibig sabihin, wala siyang ginawa para protektahan ang kanyang kinabukasan sa politika para hindi ito maging sementeryo ng politika. Hindi siya papasok sa Lebanon. Hindi rin siya papasok sa Rafah. At hindi rin siya papasok sa Syria at hindi rin siya papasok sa Iran at hindi niya gagawin iyon. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin dahil ito ay sementeryo ng politika. Kaya alam mo kung ano ang sasabihin ko? Sasagutin kita sa Yiddish. Alam mo ba ang isasagot ko? Sino bang may pakialam? Ginagawa ko ito. Sementeryo man ito o hindi. Ginagawa ko ito dahil kinakailangan ito para sa seguridad at tagumpay ng Estado ng Israel upang itaboy ang nakakatakot na aksis ng terorismo ng Iran na naglalayong wasakin tayo. At kung kinakailangan pumasok sa Lebanon, papasok tayo sa Lebanon. At kung kinakailangan kumilos doon ng may lakas, iyon ang dapat gawin. Pero ang nakikita natin ay ang pag-usad. Hindi lang natin nakikita ang ating pag-ulad sa seguridad at marami pang kailangan gawin. Nakikita rin natin ang ating pag-ulad sa diplomasya. Kaya kung hindi man ito nakikita ng iba, pwede silang manatili sa pananaw nila. Pero sa tingin ko, mahalagang magbigay ng katiyakan sa seguridad ng Israel at Hilaga. At iwan sa Lebanon ang 150,000 na mga rocket at misil iwan. Doon ang Puwersang Raduan, kasama ang mga bunker at mga lagusan na patuloy na bumabalik, pumapasok sa ating rehiyon. At kung sino man ang nagsabi doon na winasak na natin ang 7 lagusan at tinanggal na ang lahat ng banta mula sa ilalim ng lupa, narinig ko yan noon sa tingin ko kay Gadi Eisenkot. Yan ang sinabi niya. Hindi, wala na raw. Winasak na raw ang 7 lagusan. May mga kilometro-kilometrong lagusan doon na ngayon ay sinisira natin. Kaya tama ang ginagawa ko. At sa sandaling ito, hindi ako tumutukoy sa usaping politikal. Tinutukoy ko ang pambansang usapin at seguridad. Tayo at ang matatapang na sundalo ng FDI sa Lebanon ay gumagawa ng tama. Susunod na tanong, Israel Hayom, Dani Zakim, kamusta? Magandang linggo. Ang kasunduang ito na nilagdaan ay malinaw na sumasalungat sa diwa ng memorandum ng pagkakaunawaan. Na sa kahit anong paraan ay tila naapektuhan na dahil sa mga pag-atake ng Iran sa mga oil tanker, barko at sa Bahrain. Isa ito sa mga layunin, ito ang pag-asa ng Israel. At paano mo ito nakikita? Dahil nabanggit mo rin ang tukos sa malawak na gobyerno, alin mga partido ang gusto mong makita sa gobyerno ito o ayaw mong makita? Sinabi namin mula pa sa simula na hindi kami bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Hindi ibig sabihin na wala kaming interes. Mayroon at ipapahayag din namin ang mga ito. Sa totoo lang, tungkol din sa paksa, ang pangunahing paksa na siyang nuclear. Magpapadala ako ng delegasyon sa Washington para ipaliwanag ang interes ng Israel. Pero patuloy kong ipinagtatanggol ang ating interes dito sa hangganan. At dilinaw ko mula pa sa simula na hindi tayo aalis sa security zone. Sa tingin ko, alam ito ng lahat. At naniniwala akong malinaw din itong naiintindihan sa Estados Unidos. At ang katotohanan ay na ang Secretary of State, Marco Rubio, na nakausap ko na ng ilang beses. Sa madaling salita, ibinigay niya ang suporta ng Estados Unidos sa pananaw na ito ng isang security zone na pumipigil sa Iran at Hezbollah na umatake sa atin. Ngayon, may isa ka pang tanong?
Pakibalik sa kanya. Ano ang pangalawang tanong? Sa kontekstong politikal, dahil ikaw. Nagsalita tungkol sa maluwag na gobyerno para sa mga kasunduan, aling mga partido ang gusto mong makita rito? At alin naman ang siguro hindi Lahat ng mga iyon. na tumatanggap. Ang mga prinsipyong sinabi ko, una sa lahat, ang pakilala sa Israel bilang bansang estado ng sambayanang Hudyo at ang iba pang mga bagay na nabanggit ko. Dito, may mga simpleng prinsipyo. Sinumang kayang tumanggap sa mga prinsipyong ito na sa tingin ko, mas malaki pa ang pagkakaisa sa mga tao kaysa sa nakikita sa Knesset. Sa palagay ko, mas marami pang prinsipyo. Heto ang halimbawa. Isa pang prinsipyo ng pamahalaang gusto kong itatag ay isang malawak na pambansang pamahalaan na ako ang mamumuno. Hindi pwede ang dalawang estado. Mula dagat hanggang Jordan, walang lugar para sa dalawang estado. Ngayon, tatanungin mo ako, 3 taon na ang nakalipas bago ang digmaan. Hati ang mga tao. Bagaman sa palagay ko, karamihan sa mga tao ay tutol. May malaking bahagi na pabor. Sa tingin ko, nagbago na ito. Iyan ay isang batayan para sa pagkakaisa. Mayroon ding karagdagang batayan para sa pagkakaisa. Ayaw ng mga tao na makakita ng digmaang sibil. Sigurado ako dyan. May mga tao nagpapalalim ng pagkakahati sa publiko. Gusto kong gawin lahat para mapakalma ito. Pero kahapon, kung tama ang pagkakaintindi ko, may isang tao naglabas ng baril at sa pagkakaalam ko, may isang babaeng nasugatan. Ayaw naming umabot sa ganitong punto. At sigurado ako na may puwang para makahanap ng mas malawak na pagkakasunduan sa ilang mga larangan. Ilan sa mga ito ay ganoon nga. Dahilan ng kontrobersya at marami pang ibang usapin na hindi naman dahilan ng... Tunay na kontrobersya ito. Salamat sa lahat, Ginoong Punong Ministro. Sandali, hindi pa ako tapos. Hihilingin ko sana ito, pakiusap. Nabanggit ko na may malalaking tagumpay at pambihirang nagawa ng Estado ng Israel, mga puwersa ng depensa ng Israel at mga tao ng Israel sa digmaan ito. Naririnig ko ang mga batiko sa atin at sinasabi, tingnan ninyo, nagtagumpay kayo. Hindi ninyo nakuha lahat. Totoo yon. Marami tayong nagawa at sa ilang lugar, mas marami pa kaysa inaasahan. Sa Gaza, naibalik natin lahat ng dinukot. Nangako tayo na hindi na magiging banta ang Gaza sa Israel. Nadisarmahan natin ang malaking bahagi ng kakayahang militar ng Hamas. Ilang araw na ang nakalipas, napatay natin si Azzadin al-Haddad. Ano ang naging reaksyon? Ilang linggo na ang nakalipas. Ano ang naging reaksyon? Walang bala, walang putok, walang misil. At natira tama ang mga kakayahan nilang sibilyan. Malaking tagumpay na ito, pero may kailangan pa tayong gawin. Hindi maikukumpara ang kalagayan natin noong Oktubre 7 at ngayon. Tungkol sa Hezbollah, nasabi ko na. Naalis namin ang 150,000 misil at rocket, ilan na lang ang natitira. Mayroon pa rin natitira, marami pa rin, pero halos hindi mo na mapapansin. Hindi na ito maikukumpara sa dati. Nandiyan din ang pag-aalis sa puwersang Hadowan, pati na rin ang pag-aalis ng lahat. Ang linya, SH, LH, SHL, HBV sa krimen at ang mga lagusan ng teror sa kahabaan ng hangganan, pati na rin ang lahat ng ginawa natin sa pag-aalis ng libu-libong terorista ay isang bagay na hindi maikukumpara. Ganon din sa Iran. Sinabi naming alisin namin ang agarang banta ng nuklear at nagawa namin. Natapos din namin ang banta ng libu-libong ballistic missiles. Inalis namin sila at binawasan ang kakayahan nilang gawin ito. Nilikha rin namin ang mga kakayahan para magawa ito ng mamamayang Iranian sa bandang huli. Naniniwala akong babagsakin ng tao ang rehimeng ito, pero hindi agad mangyayari. May mga protesta ngayon sa Iran. Kaya, malalaking nagawa ito. Ngayon, kung may lalapit sa iyo at magsasabi, isang taong handang tumigil sa Khan Yunis at na lahat ng mga bagay na ito ay hindi man lang maabot at silang lalapit at magsasabi sa iyo, kami na handang makontento sa 0% lalapit at 0% mambabatikos pa? Tungkol sa katotohanan, ang gobyerno mo ay hindi nakaabot ng 100%. Nakamit nyo lang ay 80% o 90%. Isa itong biro, hindi ito seryoso. Sa palagay ko, alam ng karamihan na may malalaking tagumpay na dapat ingatan. May mga hamon pa tayo at kailangan nating magtulungan. At dahil dito, inuulit ko, ang kailangan kong gawin ay talagang pag-isahin ang mga puwersa, bumuo ng isang malawak na pambansang gobyerno at harapin ang mga natitirang hamon at umusad. Samantalahin at gamitin ang lahat ng malalaking oportunidad na nasa harap natin. Maraming salamat. Maraming salamat. Kay Ginoong Punong Ministro, maraming salamat.
Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng pinansyal na kontribusyon sa pamamagitan ng Pixkey na lumalabas sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na naglalayong patuloy kayong mabigyan ng totoong impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa aming pagpapatuloy.